Nagbukas ang pelikula sa propesyonal na magnanakaw at part-time bartender, si Nathan Drake na nakabitin ng libu-libong talampakan sa ibabaw ng dagat. Kasalukuyan siyang nakaipit sa mga kargamento na nakasabit sa likod ng eroplano. Ginamit ni Nate ang kanyang hindi kapanipaniwalang lakas para ibalik ang sarili sa kaligtasan. Ngunit nang inakala niyang ligtas na siya, isang pulang kotse na gumulong sa exit ramp ang tumama sa kanya. Mahuhulog na sana ang lalaki nang biglang may humawak sa kanya. Ang eksena ay biglang lumipat sa isang flashback, 15 taon na ang nakaraan sa Boston. Ang teenager na si Nate ay nakabitin sa balkonahe ng isang museo. Mahuhulog na dapat siya sa kanyang kamatayan kung hindi dahil sa kanyang nakatatandang kapatid na si Sam. Nalaman natin na ang dalawa ay pumuslit sa Boston National Museum upang nakawin ang orihinal na mapa ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Ayon sa ilang mga kwento mula sa panahong iyon, ang paglalakbay ni Magellan sa buong mundo ay upang hanapin ang nakatagong gintong kayamanan. Hindi na siya nakauwi kaya ang ibig sabihin ay nasa paligid pa rin ang kayamanan. Plano ni Sam na gamitin ang mapa upang mahanap ang malaking ginto na nakatago. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang kutsilyo sa susian at sinubukang buksan ang istante na naglalaman ng artifact. Biglang tumunog ang alarm at nahuli ang magkapatid. Agad silang dinala pabalik sa ampunan kung saan sila nakatira. Napag-alaman na ito ang ikatlong beses na nahuling nagnanakaw si Sam. Ang punong madre na nagpapatakbo ng ampunan ay nagpasya na patalsikin si Sam at pinilit siyang layuan ng kanyang kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Nate sa kanilang dormitoryo at nakita si Sam na palihim na lumabas ng ampunan. Ipinangako niya sa kanyang nakababatang kapatid na babalik siya balang araw at nagyakap ang dalawa. Pagkatapos ay lumipat tayo sa kasalukuyang araw kung saan nagtatrabaho ang nasa hustong gulang na si Nate bilang bartender sa New York. Siya ay isang kaakit-akit na lalaki na lubhang may kasanayan sa pagnanakaw ng mga gamit ng mga tao nang walang anumang hinala. Si Nate ay nagbigay sa atin ng magandang halimbawa ng kanyang talento habang siya ay naglilingkod sa isang mayamang babae. Una ay ginambala niya ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng lighter, pagkatapos ay mabilis na kinuha ang bracelet na brilyante sa kanyang kamay. Sa malapit, ang batikang fortune hunter na nagngangalang Victor Sully Sullivan ay matamang nanonood sa kabuuan. Nilapitan niya si Nate pagkatapos at nag-alok sa kanya ng pagkakataong sumali sa paparating na ekspedisyon. Tinanggihan ng huli ang alok at magalang na hiniling kay Sully na umalis sa bar. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman ni Nate na ninakaw ng estranghero ang bracelet mula sa kanyang likod na bulsa at nag-iwan ng business card sa halip. Nang matapos ang kanyang trabaho sa bar, pumunta si Nate sa address na binanggit sa card na nagkataong apartment ni Sully. Habang nag-uusap ang dalawa, inihayag ni Sully na kanina pa niya inaasahan ng binata at isiniwalat kung saan niya itinago ang bracelet. Agad naman itong kinuha ni Nate at aalis na sana nang biglang may makita siyang pumukaw sa atensyon niya. Laking gulat niya nang makita ang orihinal na kopya ng mapa ni Magellan na nakalagay sa sulok ng silid. Kasunod nito, ibinunyag ni Sully na dati niyang katrabaho si Sam at alam niyang kapatid niya si Nate. Nagudyok ito ng talakayan tungkol sa paglalayag ni Magellan at kung paano ito sinuportahan ng mga mongkadas. Lumalabas na ang maharlikang pamilyang ito ay nasangkot sa ilang mga kalupitan sa buong kasaysayan. Idinagdag ni Sully na tinulungan siya ni Sam na nakawin ang talaarawan ni Eduardo Elcano, ang kapitan ng barko ni Magellan. Naglalaman ito ng ulat tungkol sa paglalakbay at maraming mga pahiwatig na maaaring magdala sa kanila sa nakatagong ginto. Sa bandang huli, sinabi ni Sully na gusto niyang samahan siya ng binata sa paghahanap ng kayamanan na ito. Hindi matanggihan ni Nate ang ganun kalaking oportunidad kaya agad niyang tinanggap ang alok. Nang sumunod na araw, ibinunyag ni Sully ang unang hakbang ng kanilang plano, ang pagkuha ng sinaunang gintong krus na isa sa 2 susi na kailangan para mahanap ang kayamanan. Nasa kanya ang una at ang pangalawa ay ipinagbibili para sa auction sa isang museo sa New York. Alam ni Sully na si Santiago Moncada, ang panganay na anak ng pamilya Moncada ay susubukang bilhin ang krus dahil ito ay minana ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay inatasan si Nate na alisin ang electrical grid sa museo habang si Sam ang gagawa sa pagnanakaw ng krus. Makalipas ang ilang araw, pumunta ang dalawa sa auction at tila kontrolado ang lahat. Parehong alam ng mga lalaki ang kanilang mga responsibilidad at porsigidong nakawin ang gintong krus. Ngunit nagsimula silang magkaproblema nang makita ni Sully ang isang babaeng nagngangalang Joe Braddock sa auction. Siya ay walang awang mersenaryo at ngayon ay nagtatrabaho kay Santiago Moncada. Agad niyang nilapitan si Sully na nagpapahiwatig na alam niya kung bakit siya naparito. Gayunpaman, ang ating bida ay nagpatuloy sa kanyang plano at pumasok si Nate sa control room ng museo.
Papatayin na niya ang kuryente ngunit nahuli siya ng malaki at matipunong tauhan ni Moncada. Bumalik sa pangunahing bulwagan, kinakailangang pabagalin ni Sully ang auction sa pamamagitan ng pagtatangkang malampasan ang alok ni Moncada. Ganap na alam niyang wala siyang pera para makipagsabayan sa mayayamang tao. Sa kabutihang palad para sa kanya, nagawa ni Nate na maiwasan ang tauhan ni Moncada at nakagawa ng isa pang paraan upang maging sanhi ng pagkagambala. Naglambitin siya sa kalapit na chandelier na lumikha ng kaguluhan. Ginamit ni Sully ang pagkakataong ito para mabilis na magpalit ng uniforme ng security team ng museo. Pagkatapos ay kinuha niya ang maleta na naglalaman ng krus at nagkunwaring dadalhin ito sa safety locker. Gayunpaman, tumungo siya sa labas sa parking lot kung saan naghihintay si Nate sa kanyang sasakyan. Ngayon, isasagawa nila ang ikalawang yugto ng plano kaya dinala ng dalawa ang artifact at naglakbay sa Barcelona. Doon, nakipagkita sila sa kasama ni Sully, si Chloe Fraser na may hawak sa pangalawang cruise. Hindi siya nagsayang ng maraming oras upang linawin na hindi siya nagtitiwala sa dalawang lalaki. Sa katunayan, tahasan niyang sinabi na ayaw niyang magtrabaho sa kanila at lumayo. Si Sully, na nag-aalinlangan sa kanyang intensyon, ay nagsabi sa kanyang partner na suriin ang backpack para sa cruise. Sa kanilang lubos na takot, napagtanto nila na ninakaw ni Chloe ang artifact at ngayon ay tumakbo palayo patungo sa parking lot. Hinabol siya ng mga lalaki mula sa iba't ibang direksyon ngunit siya ay masyadong mailap. Sumakay si Chloe sa kanyang sasakyan at aalis na sana nang sumugod si Nate sa harap ng sasakyan. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa babae na hindi niya alam kung saan hahanapin ang kayamanan kung wala ang kanilang tulong. Nang walang ibang pagpipilian, napilitan si Chloe na makipagtulungan sa dalawang lalaki dahil mayroon silang diary ni Eduardo Elcano. Si Nate, na bihasa sa paglutas ng mga palaisipan, ay ilang beses nang pinag-aralan ang diary. Naglalaman ito ng drawing ng isang puno at ipinagpalagay na ito ay isang simbolo ng relihiyon. Maya-maya, nakatayo ang tatlo sa harap ng simbahan ng St. Mary of the Pine na ang simbolo ay tumutugma sa puno sa diary. Pagkatapos ay napagpasyahan nilang suriin ang buong lugar para sa karagdagang mga pahiwatig sa mismong gabi. Sa ibang lugar, sa Moncada Foundation Headquarters, galit si Santiago sa kanyang ama na si Armando. Ito ay dahil plano ng kanyang ama na ibigay ang kayamanan ng buong pamilya sa kawang gawa. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Santiago sa kanyang ama sa pampublikong parke at nagkaroon ng huling pag-uusap tungkol sa bagay na iyon. Nanindigan ang matanda sa kanyang desisyon at bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil inutusan ni Santiago ang kanyang alapores na patayin ng tuluyan si Armando. Nang gabing iyon, pumunta sina Nate, Sully, at Chloe sa Church of Pine at sinubukang maghanap ng anumang mga pahiwatig tungkol sa nakatagong kayamanan. Maya-maya ay nakatagpo sila ng isang simbolo sa sahig na nagpapahiwatig na mayroong lihim na silid sa likod ng altar. Hindi nagtagal ay nahanap ni Nate ang pindutan na nagbukas ng dalawang susian sa ilalim ng rebulto ng Mary. Pagkatapos ay ginamit nila ang dalawang gintong krus at sa wakas, ang altar ay umikot upang ipakita ang isang daanan. Gayunpaman, ang talaarawan ni Elcano ay naglalaman ng tungkol sa dalawang landas, ang isa ay papunta sa langit at ang isa ay papunta sa impyerno. Nangangahulugan ito na kailangang makahanap ang koponan ng isang tunnel na maaaring buksan mula sa ilalim pati na rin mula sa itaas ng lupa sa parehong oras. Kaya, tumungo sina Nate at Chloe sa daanan habang si Sully ay lumabas sa kalye upang hanapin ang isa pang pasukan. Nagpasya silang gumamit ng geolocation app para subaybayan ang posisyon ng isa't isa sa lahat ng oras. Pagkatapos ng kaunting paggalugad, sina Chloe at Nate ay nakatagpo ng silid sa ilalim ng lupa na nagtatapos sa isang trapdoor. Ginamit nila ang kanilang gintong krus para ipihit ang susian sa trapdoor ngunit ang sitwasyon ay nagsimulang maging nakakatakot. Ang buong espasyo ay nagsimulang mapuno ng tubig mula sa fountain na nasa itaas mismo ng silid sa ilalim ng lupa. Para makalaya sila, kailangang maghanap si Sully ng isa pang pasukan sa ground level. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay napansin niya ang butas ng susian sa dingding ng malapit na restaurant. Ang tanging problema, si Braddock ay nakatayo mismo sa kanyang landas, ganap na nagnanais na nakawin ang Golden Cross. Naglaban ang dalawa at kalaunan ay nagawa siyang patumbahin ni Sully. Pagkatapos ay agad niyang binuksan ang susian sa tamang oras. Ilang metro sa ibaba sa ilalim ng lupa, ang tubig ay nagsimulang maubos at ang kanyang dalawang kasamahan ay nailigtas. Kasunod nito, nakakita si Sully ng simbolo malapit sa water fountain na parang hagdan. Ipinagpalagay niya na ang simbolo ay naglalarawan sa parehong mga gintong krus na pinagsama upang makagawa ng isang solong susi. Kaya,
Ibinaba niya ang kanyang krus sa pamamagitan ng drainage grill sa ibaba patungo sa silid sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay pinagsama ni Nate ang dalawang artifact at nagawa nitong bumuo ng isang solong susi na parang hagdan. Gamit ito, pumasok sila ni Chloe sa isang Roman antechamber na may mga higanteng sisidlan sa gitna. Nagagalak ang dalawa, iniisip na sa wakas ay natagpuan na nila ang ginto ni Magellan at nagmamadaling tiningnan ang mga sisidlan. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay mabilis na naging kabiguan dahil ang mga sisidlang ito ay puno ng asin. Gayunpaman, nakahanap si Nate ng mapa na nakatago sa malaking tambak ng asin na nagpapahiwatig na ang kayamanan ay nasa Pilipinas. Sa kasamaang palad, sinamantala ni Chloe ang pagkakataong ito para linlangin si Nate at kunin ang mapa para sa kanyang sarili. Ibinunyag din niya na itinatago sa kanya ni Sully ang katotohanan tungkol kay Sam bago patumbahin ang binata gamit ang kanyang pistol. Makalipas ang ilang sandali, nadatnan ni Sully si Nate na nakahiga at walang malay sa silid sa ilalim ng lupa. Ginising niya ito ngunit agad na tinanong ni Nate kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Naiwan na walang pagpipilian, sa wakas ay ibinunyag ni Sully ang katotohanan tungkol sa nangyari noong isang taon sa isang lugar na tinatawag na San Sebastian. Siya at si Sam ay tinambangan ni Braddock na bumaril sa kanila. Walang pagpipilian si Sully kundi ang tumakbo at iwanan ng kanyang kaibigan na humantong sa kanya upang maniwala na si Sam ay patay na. Nalungkot si Nate sa paghahayag na ito at nagsimulang magtanong sa buong punto ng kanyang pag-iral. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko sa paghahanap at nagpa siya na sumama kay Sully sa ngayon. Sa ibang lugar, sa isang nakakagulat na twist ng mga kaganapan, nalaman natin na kinuha ni Santiago si Chloe bilang bahagi ng kanyang koponan. Naging malinaw ito habang dinala niya ang mapa sa Monclada Foundation headquarters. Pagkatapos ay naghanda si Santiago upang magtungo sa Pilipinas kasama ang kanyang mga tauhan na kinabibilangan ni na Braddock pati na rin si Chloe. Kinabukasan, tinunto ni Nate at Sully ang mga tauhan ni Santiago sa isang paliparan. Ang maharlikang lalaki ay nagdala ng maraming kagamitan, tao, at maging ang paborito niyang pulang Mercedes sa Pilipinas. Nakakita ng pagkakataon ng dalawa at pumasok sa likod ng kotse. Di nagtagal pagkatapos, lumipad ang eroplano mula sa Barcelona at tinipon ni Moncada ang kanyang mga tripulante para sa isang talumpati. Ikinwento niya kung ano ang nararamdaman niya nang ipagkanulo ng mga tauhan ni Magellan ang kanyang pamilya. Siya ay abala sa pagmamalaki sa kanyang mga nagawa nang biglang laslasin ni Braddock ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay ipinahayag na siya at ang lahat ng iba pang mga tauhan ay nagplano ng pagtataksil na ito sa loob ng maraming buwan. Gusto nilang hanapin ang kayamanan gamit ang yaman ni Santiago at itago ang lahat ng pera para sa kanilang sarili. Gayunpaman, hindi niya napapansin ang dalawang mahahalagang bagay na nangyayari sa paligid niya. Una, tahimik na pumuslit si Chloe at nagtago sa loob ng paboritong Mercedes ni Santiago. Pangalawa, lumabas si Sully at Nate sa likod ng sasakyan para sirain ang buong plano. Sa kalaunan ay nakuha ng mga lalaki ang mapa habang ang mga tauhan ni Braddock ay abala sa paghahanap kay Chloe. Binuksan ni Nate ang mga cargo chute, dahilan para lumipad palabas ng eroplano ang malalaking kahon ng kagamitan. Matapos matagumpay na masira ang eroplano ni Braddock, nagtagumpay si Sully na tumalon ng ligtas gamit ang parachute. Si Nate naman ay naipit sa kargamento na nakasunod sa likod ng eroplano. Ito ay nang bumalik ang pelikula sa unang eksena habang si Nate ay muntik nang hindi makaligtas. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit biglang gumulong sa kanya ang pulang Mercedes. Ang sasakyan, sina Nate at Chloe ay bumabagsak na ngayon patungo sa dagat sa nakakatakot na bilis. Sa kabutihang palad, nagawa ni Nate at Chloe na isantabi ang kanilang mga pagkakaiba at nagtulungan pansamantala. Kumapit sila sa cargo box at hinila ang parachute, pinabagal ang kanilang pagbaba. Pagkatapos ay lumapag sila sa dagat ilang sandali at lumangoy sa kalapit na isla ng Pilipinas. Noong gabing iyon, nagbook ang dalawa ng kwarto sa resort at sinubukang tingnan ng mapa. Sinubukan nila ng ilang oras ngunit hindi matukoy ang eksaktong lokasyon ng kayamanan. Si Chloe na napagod na ay nagpahinga para sa gabi at humiga sa kama. Ngayon na mag-isa, nakaisip si Nate ng bagong diskarte. Kinuha niya ang isa sa mga postcard ni Sam at itinapat ang apoy sa ilalim nito. Nagulat siya nang may lumabas na nakatagong mensahe dito na nagsasabing ang mga susi ay gagamitin bilang mga compass. Pagkatapos ay ginamit ni Nate ang dalawang gintong krus at nalaman na ang kanilang hilagang dulo ay tumuturo sa eksaktong lugar kung saan nakatago ang kayamanan. Upang pigilan ng sino man na sundan siya, isinulat niya ang mga pekeng coordinates sa isang papel at inilagay ito sa mesa. Kinaumagahan, nakita ni Chloe ang sulat at kusang tumakbo palayo.
Nagising si Nate pagkaraan ng ilang sandali, ganap na nasisiyahan na ang kanyang plano ay gumana ng perpekto. Pagkatapos ay gumamit siya ng speedboat upang tumungo sa lokasyon, ngunit napansin siya ni Braddock na nasa kalapit na isla. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Nate ang isang kuweba sa ilalim ng malaking bangin kung saan nakalagak ang dalawang sinaunang barkong Espanyol. Ang binata ay nagbubunyi sa kanyang mga natuklasan nang biglang dumating din si Sully sa lugar. Lumalabas na nahanap niya si Nate sa pamamagitan ng geolocation tracker na binuksan nila ilang araw na. Ang dalawa ay tumuloy sa loob ng barko at nakahanap ng toneladang ginto na nakaimbak sa mga kahon na gawa sa kahoy. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan nang dumating din si Braddock at ang kanyang mga kasama. Kasalukuyang abala sina Nate at Sully sa kayamanan nang biglang nagpasya si Braddock na gumawa ng mga marahas na hakbang. Kumuha siya ng dalawang helicopter para buhatin ang parehong barko palabas ng kuweba dahil ang mga barko mismo ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nang wala ng ibang opsyon para makatakas, umakyat si Sully sa isa sa mga chopper at pinatay ang mga tauhan ni Braddock. Napansin siya ng malupit na kontrabida at inutusan ng ibang mga tauhan na umatake. Dahil dito, si Nate na nasa barko ay napilitang makipaglaban habang sinusubukan ni Sully na kontrolin ang barko palayo sa malalaking bangin. Ang dalawa ay nakikipaglaban ngayon sa isang labanan na walang katiyakan dahil ang mga tauhan ni Braddock ay may napakaraming bilang. Sa kabutihang palad, nagawang akitin ni Sully ang helicopter ng kaaway sa isang bangin na dumurog sa pangalawang barko. Dahil nawala ang kalahati ng ginto sa kapuspalad na kaganapang ito, sinubukan ni Braddock na habulin si Nate at patayin siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Alam niya ang paparating na panganib at sinubukan niyang umakyat mula sa barko patungo sa chopper. Sa kasamaang palad, hinawakan ni Braddock ang kanyang mga paa bago pa man makarating si Nate sa helicopter. Si Sully, na nakikita ang lahat ng ito, ay naiwan na ngayon sa isang pagpipilian, iligtas si Nate o tumakas na may dalang bag ng ginto na kanina pa niya naipuslit. Sa kalaunan, itinapon niya ang bag ng ginto kay Braddock na naging dahilan upang bumagsak siya sa karagatan. Pagkatapos ay hinila niya si Nate pataas at ang pangalawang barko ay nahulog mismo sa ibabaw ni Braddock na dumurog sa kanya. Sa paglapit ng Filipino Coast Guard sa pagkawasak, nagsimulang lumipad palayo sina Nate at Sully. Pagkatapos ay ibinunyag ng binata na naitabi niya ang ilang bar ng ginto at alahas sa kanyang mga bulsa. Habang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, napansin nila si Chloe na nakasakay sa speedboat patungo sa maling coordinate na ibinigay ni Nate. Sa pagtatapos ng pelikula, ang eksena ay lumipat sa bilangguan kung saan nakita natin na buhay pa si Sam at nagsusulat ng isa pang postcard kay Nate. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.